Puro anak na buti ng Diyos Ama masintahin, Ika'y Hari ng Israel. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moses sa kaniyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumulabang mabuti sa Nazaret, tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, halika't tingnan mo. Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mandaraya. Tinanong siya ni Natanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel, wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko, sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng isa sa mga apostol, unang apostol ni Jesus. Kapag nababanggit sa kasulatan ang mga pangalan ng mga alagad, unang alagad o ang 12 alagad na tinawag ni Jesus, palagi pong una si Simon Pedro. No? Pagkatapos noon, susunod si Santiago, si Juan, at laging magkasama o magkasunod si Felipe at si Natanael. Lagi ang magkasunod dahil si Felipe ang tumawag, si Felipe ang naghikayat kay Natanael na tingnan at hanapin nila si Jesus. Wala kayong narinig na pangalang Bartolome. Ang narinig natin ay Natanael. Ang pangalang Bartolome ay tinatawag na parang patristic surname. Para bang una nating narinig ay Simon Barjona. Ngayon naman, Bartolome. Simon, anak ni Jonas. Ang salitang Bartolome, bar, ibig sabihin ay anak. Yung natira, Tolmay o Tolmay o Tolomy, sa Tagalog,
Bartolome, anak ni Tolome. At nakasanayan sa kultura ng mga Hudyo na ang pangalan mo ay tatawagin ayon sa iyong tatay. Kaya mas nakasanayang tawagin siyang Bartolome, anak ni Tolome. So kapag sinabi nilang Bartolome, it refers to Nathanael. Mahirap, no? Meron akong kaibigan na Indian. Ang kaniyang pangalan ay Girishbhai Tribobandas Parmar. Pakiulit nga po. Girishbhai Tribobandas Parmar. Is a very good mathematician. Very good in numbers. No? I asked one day, bakit mayroong Bai? Girish Bai. Kasi yung Bai, dito sa atin, sa Pilipinas, mostly ginagamit ng mga Cebuano, no? Sa Bisaya. Bai. Pero, wala namang masyadong meaning. Sa kanila may meaning pala yung Bai. Pag idinikit ang pangalang Bai sa iyong first name, ibig sabihin lalaki yun. Kaya Girish Bai. Halimbawa, kung ako'y pinanganak sa India, ang magiging pangalan ko ay Edgardo Bai. No? Pag babae, Ben. Alma Ben. Yan. Kaya kadalasan makikita ninyo sa mga pangalang Indian, sa lugar nila ay mayroong Bai. Girish Bai, Tribobandas, Parmar. Parang ganito, Bartolome. Alam na nila na kapag tinawag nilang Bartolome, anak ni Tolome. At ito lamang ang identity na nagdudugtong sa kaniyang tatay. No? Bakit ko ba yung sinasabi? Dahil ang totoong meaning ng pangalang Nathanael, Nathan ay to give, magbigay. At El, about God. Kaya sinabing Nathanael, God has given. Kaya sa ebanghelyong narinig natin, God has given. Sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israel, siya'y hindi mandaraya. Walang pretension kay Bartolome. Inexpress niya ang katotohanan ng kaniyang pananampalataya. Kaya nga po yung una niyang salita, mayroon bang mabuting nagmumula sa Nazaret? Nung sinabi ni Felipe sa kanya, hari ka, puntahan natin, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret. Kaya meron tayong Jesus Nazareno. Natagpuan namin yung sinasabi ng mga propeta, yung sinasabi sa kasulatan ni Moses. Kaya ang tanong ni Nathanael o ni Bartolome, mayroon bang mabuting nagmumula sa Nazaret? Ano ang tugon ni Felipe? Come and see. Halika't tingnan mo. Mayroong shifting. Mayroong mula sa biases, mula sa kaniyang pre-package expectations na sisira ang ating pagtingin. Kapag meron ka ng prejudgment sa tao without even meeting him, nagkakaroon ka ng clouded information. Kaya ang tanong niya, ano na agad bias na agad
si Natanael, mayroon bang mabuting taong nanggagaling sa Nazaret? Kaya bilang hamon, ang tugon ni Felipe, "Come and see." Halika't tingnan mo. Kaya nang nakita niya si Jesus, nakita niya ang taong galing sa Nazaret. Ito ang kaniyang sinabi. Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita sa ilalim ng puno ng igos. Ang simbolismo po ng under the fig tree ay quiet reflection, prayer, and searching for God. It's a symbol na kapag ikaw ay nasa ilalim ng fig tree, ay naghahanap ka ng tungkol sa Diyos. Kaya ito ang sagot sa kaniyang paghahanap. Ito ang sagot sa kaniyang panalangin. Ito ang tugon sa kaniyang nararamdamang kailangan niya ng Diyos sa kaniyang buhay. Kaya sinabi ni Jesus, bakit ninyo ako nakikilala? Ang salitang ito ni Natanael ay pagtugon kay Jesus na bago ka pa magsalita, bago ka pa kita makita, o bago mo pa ako ma-meet, nandoon na ang Diyos. Kilala na tayo ng Diyos. Ganito gumalaw ang Diyos sa ating buhay, sa ating karanasan, sa ating paglalakbay. Tanggalin natin yung prejudgment. Tanggalin natin yung human biases. Huwag natin sasabihin, hindi naman ako papakinggan ng Diyos eh. Hindi naman ako kilala ng Diyos. Hindi naman ako mahalaga sa Diyos. Lahat ito, human biases. Dahil bago pa lang tayo pumasok sa dambanang ito, bago pa lang tayo magdasal, bago pa lang natin ibuka ang ating bibig, kilala na tayo ng Diyos at alam niya na ang ating pangangailangan. Ang kailangan lang natin ay ang maging totoo katulad ni Natanael, na totoong humarap sa Diyos at hindi nandaya ng kaniyang kaisipan at ng kaniyang presensya sa harapan ng Diyos. Kaya nga niya nasabi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. Mula sa human bias, mula sa kaniyang hindi pagkakilala, hanggang sa pagdeklara kung sino ang kaharap niya, is a sign of humility and submission. Sa ating pananalangin sa Diyos, sa ating pagkilala sa Diyos, kailangan nating mag-submit o magpasailalim sa kaniyang presensya at sa kaniyang kapangyarihan. Dahil kung mangyayari ito, mayroong promise ang Diyos. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at mga anghel ng Diyos at manhik manaog
sa kinaroroonan ng anak ng tao, makakikita ka pa ng mga bagay na higit dito. Sa pagkilala natin sa Diyos, mas marami tayong makikitang mga bagay na mas higit pa sa ating inaasahan. Para bang the best is yet to come. Mayroon pang magaganda, mahiwaga, mapaghimalang presensyang gagawin ng Diyos sa atin. Kaya simula ng yakapin ni Bartolome ang pagtawag ng Diyos, hindi na siya bumitaw hanggang sa kaniyang kamatayan. Alam niyo ba ang kinamatay ni Natanael o ni San Bartolome? Siya po ay binalatan ng buhay habang iniihaw. Sa ngalan ni Kristo, sa ngalan ng taong galing sa Nazaret, sa ngalan ng Poong Jesus Nazareno, ang kaniyang buhay ay naging alay upang magpatuloy ang pagmamahal ng Diyos, ang hiwaga ng Diyos, ang himala ng Diyos na hanggang ngayon ating nararanasan. Makakakita ka pa ng mga bagay na higit kaysa rito. At nais nating makitang higit pa ang kaluwalhatian ng Diyos sa kaniyang kaharian. Katulad ni San Bartolome, katulad ni Natanael / Bartolome, tayo'y huwag maging madaya sa presensya ng Diyos. Amen. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.